Palagi mo bang nakikita itong logo na ito? O nababasa itong brand na Mama Cites? Lalo na sa oyster sauce na ginagamit natin sa pagluluto ng masasarap na pagkain ng mga Pilipino. Halika at ating tuklasin ang kasaysayan sa likod ng mga ngiting ito ng babaeng ito, na mas kilala bilang si Mama Sita. History of Mama Cites Oyster Sauce. Si Teresita Mama Cite Reyes ay ipinanganak sa Maynila noong May 11, 1917. Siya ang panganay na anak ni Doña Engracia Aling Asiang Reyes at Justice Alex Reyes. Lumaki si Mama Cite sa kapaligirang sosyal ng Divisoria Navotas at mas malawak na kultura sa kahabaan ng Manila Bay. Ang kanyang mga magulang ay nanirahan sa trading post na nagmistulang tahanan ng kanyang lola, si Luisa o may palayaw na Luisangker Garcia Cruz, sa Divisoria. Si Mama Cita ay nagpakita ng malaking interes sa kasaysayan at panitikan na nagdulot sa kanya ng malalim na pag-unawa sa kasaysayan na siyang nagpalalim sa kanyang pagiging nasyonalista. Bukod pa ito sa nasyonalistikong espiritu na itinanim sa kanya ng kanyang ina. Sa bawat aspeto, siya ay ipinagmamalaki bilang isang Pilipino. Madalas bumiyahe si Mama Cita sa iba't ibang sulok ng mundo upang matutunan at tikman ang iba't ibang lutuin at napagtanto niya na talaga namang maaaring mangibabaw ang pagkaing Pilipino sa mga pinakamagagaling. Kaya't lumitaw ang pangitain ni Mama Cita na dalhin ang mga lasa ng kapuluang Pilipinas sa buong mundo. Ang natitira ay kasaysayan na. Kaya't ang buhay ni Mama Cita ay umiikot sa pagkain at negosyo, maging ito man ay sa pagtatanim, pagmemerkado, pagluluto, pagbebenta o pagbabahagi. Nasa dugo na rin ng kanilang pamilya ang pagiging mahilig sa pagkain. Marahil ay hindi ninyo nalalaman na ang nanay ni Mama Cita na si Engracia Cruz Reyes ay ang founder o may-ari ng restaurant na Aristocrat na naitatag noong 1930s. Ang Aristocrat Restaurant ay namayagpag magmula pa noong 1930s at patuloy na lumalaban pa din hanggang ngayon kahit marami na itong kakumpetensya sa negosyo. Dito napapatunayan ng pamilya na ang pagmamahal nila sa pagluluto ay nagbunga ng maganda at lumago. Andyan na ang kabilang mga endorsement, commercials at iba-iba pang mga klase ng pagpapalawak ng kanilang negosyo upang makilala hindi lang sa buong Pilipinas, kundi na rin ang makilala ng iba't ibang lahi na masarap ang mga inihahain nilang pagkain. Bilang pagkilala sa kanyang ambag sa lutuing Pilipino, naglunsad ang Philippine Postal Corporation ng 5 taong serye ng mga pang-alaalang selyo para kay Mama Cita. Sa paglulunsad, ibinahagi ni Dr. Maria Serena Jocno, dating tagapangulo ng National Historical Commission of the Philippines, hindi kumpleto ang kasaysayan ng pagkain sa Pilipinas kung hindi isasama ang papel ni Teresita Reyes sa pagpapasikat ng lutuing Pilipino. Noong panahong 1980s, kasagsagan pa din ang pag-usbong ng pagkakakilanlan ni Mama Cita, ang kanyang mga ingredient ay galing pa sa iba't ibang bansa. Marami ang may gustong malaman ang kanyang mga recipe ngunit hindi niya ito pinagsasabi kahit kanino, sapagkat naninindigan siya na ang pagmamahal sa pagluluto ang siyang magiging susi upang makatuklas ka ng magiging patok sa panlasa ng mga tatangkilik sa mga pagkain o ingredients na ginagamit mo. Dahil sa pagkahilig ng kanyang mga anak sa mga iba't ibang processed food gaya ng noodles, hotdogs at iba pa, napag-isipan ni Mama Cita na mag-isip ng mga pagkaing iluluto na makakahiligan ng kanyang mga anak na hindi na kailangan pang kumain ng mga processed food kasi alam naman nating masama ito sa kalusugan. Sana nagustuhan nyo ang kwento tungkol sa likod ng mga pangalang Mama Cites sa mga ingredients na ating nakikita sa araw-araw na pamumuhay natin. Bago matapos ang video na ito ay ating panoorin ang itsura ng Divisoria noong 1930s. Kung saan nagsimula ang pag-usbong ng pagkakakilala sa pamilya nila Mama Cites.